At alam natin, nasabi ko nga, na minsan dumating ka ba sa sitwasyon na parang hopeless situation ka? Okay? Dumating ka ba sa punto na para bang, ba't ganon? Di ba? Bakit ganon yung sitwasyon ko? Bakit parang nade-depress ako? Ba't ganon parang wala akong pag-asa? Bakit ganon parang wala yatang kinabukasan yung pupuntahan ko? Bakit ganon ang hirap-hirap ng buhay? Ba't nakakaiyak yung buhay? May mga ganon po tayong sinasabi. Nung minsan po ako inagis sa Kamarin, ito po yung topic nila. Okay? Sabing ganon, I must work the work of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Ayan. Ano po siya? King James Version. So, ang title po na pinag-uusapan natin ay Men at Work. Okay? Men at Work. So, yun po ang pag-uusapan natin. Actually, ito po ang tema ng anniversary ng Kamarin, pero sabi ko nga, parang gusto ko siya i-share dito. So, sabi niya, Men at Work. So, makikita natin, may mga quotation, ayan, may mga quotation na sabing gano'n, di bali ng tamad, wag lang pagod, di ba? So, marami kasi talaga na, maraming dahilan para wag gumawa, okay? Sabi nila, di bali ng tamad, wag lang pagod, okay? Ang sabi naman ng iba, hindi ako tamad, okay? Mahilig lang ako o masipag lang akong magpahinga, okay? At kung minsan, mapapansin natin, alam niyo po, kung sino po yung tamad at walang ginagawa, yun ang pinaka-reklamador. Okay? Yun po yung mga reklamador na tao, yung tipong taong walang ginagawa at tatamad-tamad. Pag-usapan po natin ngayon itong men at work. Okay? Kung saan makikita natin sa John chapter 9, verse 1, sa verse 1 and 2 hanggang 3 po, and as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Blind from his birth. Okay? Ang sabing ganon, bingi. Simula pagkabata. Hindi, bulag. Okay po. Bulag po, blind. Akala ko, di kayo nakikinig eh. Nakikita ko yung mga... Blind po, simula pagkasilang. And his disciple asked him, saying, Master, who did sin? Sino po ba nagkasala? This man or his parents? That he was born blind. Okay? Sa verse 3, ano sabing ganun sa verse 3? Next slide. Ang sabing ganun po doon, sumagot si Lord. Sabing ganun ni Jesus, ng Panginoong Jesus, neither hath this man sinned, nor his parents, but that the work of God should be made manifest in him. So, hindi siya nagkasala o kaya yung anak, yung tatay at nanay niya. Pinanganak siya para mag-manifest yung work of God nung kilos ng Lord sa buhay niya. Okay? So, ano napansin natin dito? Habang i-summarize ko ng konti. Habang naglalakad ang Panginoong Yesus, nakakita po siya. Ayan, welcome din po. Nakakita po siya ng isang bulag. Okay? Actually, na-topic ko na to dati. No? Nga lang, iba po yung i-aanuhin natin dito. Ayan. Nakakita po siya ng isang bulag mula ng isinilang. Okay. Ngayon, yung mga alagad nagtanong, sino ang nagkasala? Yung nanay niya o yung tatay niya? Sino ba ang masama sa kanila? Yung nanay niya, siguro sobrang sama ng nanay at tatay niya. Ano? Kaya pinanganak ng bulag yan. Okay? Okay, bakit ganun yung treatment nila? Kasi this is a desperate situation. Wala pa ho kasi simula Old Testament, punta ka ng New Testament. Alam ko na topic ko na to sa online eh. Simula Old Testament hanggang New Testament, wala pong pinagaling ang Diyos na pinanganak ng bulag since birth. Desperate situation po ito. Wala pa hong operation na maglalagay ka ng mata doon sa bulag. Wala pa pong gumagawa ng wala pang ganong katinding science. So, bulag na pinanganak. At sasabihin natin, yung bulag na yon ay makikita natin doon na desperate nga ito. Desperadong sitwasyon to. Napakatindi nito. Kumbaga, hopeless case. Okay? Napaka-hopeless case nito. Unhappy situation, nakakalungkot, nakaka-depress, nakaka-stress na sitwasyon. Actually, kahapon, kagabi, bumibili kami ni Melody sa Rose Garden ng palabok. Ay, siyempre, palabok naman ang binibili talaga ron. Pag spaghetti, sa Jollibee yun. Okay. Okay, paluto tayo uli kay Brother Raymond. Sayang, wala kayo ng Biyernes. Ang sarap ng spaghetti. Okay. Sabi ni Pastor AJ, Pastor, Jollibee to Gumano kagad sa akin. So, ano po, nung pag-ano po namin, bibili po kami ng palabok, Rose Garden eh. Bibili kami ng palabok. Pagbili namin ng palabok, meron pong dalawa
na bulag na gumaganon-ganon. Tapos napunta po sila sa bandang unahan. Eh di gumaganon sila, sabi niya, maya-maya yung isa naman pumunta rito. Tapos sabi ko, sir, motor po, tatamaan niyo po yung mga motor kasi may mga nakaparadang motor. Bago naman ako tamaan, nakamotor din ako, may tatamaan pang ibang motor. Tapos sabing gano'n ng saan ho ba yung barbecue? Ay, dito po, asok pa ho kayo ng konti. Maya-maya, tinatawag niya yung kaibigan niya, dito pala yung barbecue. Yung isa gumaganong-ganon doon sa sukalan na yata yun, hindi ko alam kung anong pinupuntahan niya. Andiyan, nakita mo na, oo, andito. Sabi ko, ay, grabe. Sabi ko, silang dalawa, nag-aalalayan sila. Hinahanap nila yung barbecuean. So, dito po, makikita natin, sabi ko, ang hirap palang maging bulag. Ang hirap talaga maging bulag. Sabi nga, hopeless case po ito. Desperate case. At siguro sasabihin natin na may mga bagay na malungkot. At ang sabing gano'n nga, habang naglalakad siya, nakakita siya ng bulag, tinanong siya ng mga alagad, sino nagkasala? Sino ang masama? Sino ang salbahe? Yung papa niya o yung mama niya, yung nanay niya, yung tatay niya, yung lolo niya o sino ba? O siya mismo makasalanan? Ano ginawa? Nag-condemn ka agad. Di ba? Kinondemn ka agad. Hindi man lang sinabi, Lord, pagalingin mo nga. Kayang pagalingin yan eh. Walang ganun. Okay, walang ganun. So anong sinabi ng Lord? Ang sabi ng Lord, neither this man nor his parent, but the work of God should be made manifest. Yung work of God doon, ang ibig sabihin po noon is ergon. Okay? Sabing ganoon, ergon. The work, the acts, the deeds. At ang makikita natin, the love, kasi God is love, the love of God, yung goodness, yung kindness, yung power, yung kapangyarihan, yung kaluwalhatian ng Lord, magmanifest sa tao na yan, kaya siya pinanganak na bulag. Okay po? Yun po ang sabi para mag-manifest yung kanyang yung kapangyarihan ng Lord, mahayag. Okay? Mahayag sa kanya, 'di ba? At alam natin, nasabi ko nga na minsan dumating ka ba sa sitwasyon na parang hopeless situation ka? Okay? Dumating ka ba sa punto na para bang ba't ganon? 'Di ba? Bakit ganon yung sitwasyon ko? Bakit parang nade-depress ako? Bakit ganon parang wala akong pag-asa? Bakit ganon parang wala yatang kinabukasan yung pupuntahan ko? Bakit ganon ang hirap-hirap ng buhay? Ba't nakakaiyak yung buhay? May mga ganon po tayong sinasabi. Sabi niya, kailangan kasi akong gumawa the work of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Sabi ng Lord, I must work. Tinatanong siya, sino pinanganak na makasalanan? Bakit makasalanan niya? Ba't pinanganak na bulag? Ang sagot ng Lord, I must work. Okay? I must work. So, maaari na sasabihin natin, hindi niya sinabi na nakakita siya ng bulag, ang sabi niya, I must work. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, I must work. I must work. Hindi niya po sinabi na, if I will work, okay? Iba po yung if I. Okay? If I will work, kung ako ay gagawa. Hindi niya rin po sinabi na I can work. Okay? Kaya kong gumawa. Hindi niya rin po sinabi na I like to work. Gusto kong gumawa. Ang sinabi niya po, kailangan kong gumawa. I must work. Kailangan kong gumawa. Kailangan kong mag-egron. Kailangan kong i-manifest yung love ng Lord. Ang ibig sabihin, kailangan niya na magpakita ng pagmamahal sa tao. Naalala ko nung minsan bago po ako mag-pioneer sa Project 4, ang sabi sa akin, kung magpa-pioneer ka, ang sharean mo kaagad yung mga mayayaman. Okay? Para may pera ka, pastor. Para makapagpatayo ka ng simbahan ka agad, pastor. Yun ang sabi sa akin. Habang nagde-devotion ako, kung di ako nagkakamali, Luke chapter 4, verse 18, nagulat ako. Pag sabi ko, ba't ganito? Kung tama yung naalala kong verse, pero ang sabing ganun, pumunta ang Lord para sa mga inaapi, sa mahihirap, sa mga inaalipin. Sabi ko, parang mali. Sa mga mahihirap, sabi ko, parang mali. Sabi ko, hindi. Kung ano kailangan nila, si Lord ang magbibigay. So parang yung sinasabi ng Panginoon. So sabi niya, I must work the work that sent me. Sabi niya, kailangan kong mag-work. I must work. Kailangan kong gumawa. Okay? Kailangan kong mag-show ng service. He came to serve and not to be served. Okay? At kung mapapansin nyo, He is the suffering servant. Ano po ang sabi ng Philippians chapter 2? Sige, next slide po. Ang sabing ganun doon, sabi nga, I must work. Yung next verse po, sabing ganun. Yan. Verse 7 and 8 sa Philippians, sabing ganun, but made himself of no reputation, walang reputasyon, and took upon him the form of a servant. Naglingkod po siya.
And he was made in the likeness of men. And being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Nagtrabaho po siya. Okay? Ibinigay yung sarili. At sabi nga, kailangan niyang ialay yung kanyang sarili, kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang buhatin yung cross para mapatawad ka at mapatawad ako sa ating mga kasalanan. Okay po? Kailangan niyang gumalaw. Okay? At ang maganda sa Panginoong Yesus, alam niya yung sitwasyon mo. Alam niya kung ikaw yung bulag na nangangailangan ng tulong. Alam niya na ipinanganak simula pagkabulag, alam niya kung ano kailangan ng taong ito. Okay? Yung mga alagad, kinondemn. Pero si Lord, sabi niya, God is love. Ipapakita ko yung love ko. Okay? Kumbaga, akala ng ibang tao, ang sama-sama mong tao, wala kang pariwara ka. Hindi. Alam ng Lord kung sino ka. Alam ko na, ikwento ko na minsan po yung yung tawa dito, di ba? Sabing gano'n niya nga, natinik siya. Ma, natinik ako. Lumunok ka ng saging. Sabing gano'n ng nanay. Naglalaba yung nanay. Lumunok nga. Lumunok, sabi niya, sige pa, Nay, meron pa rin tinik. Lumunok uli ng saging. Maya-maya, sabing gano'n, Nay, meron pa rin tinik. Lumabas na yung nanay, akin na nga, tingnan ko. Maya-maya, pinakita niya yung paa. Ito nga, Nay, tingnan mo yung paa ko, dumudugo na nga, di ba? So, andun pala yung tinik. So, andoon na alam kasi ng Lord yung kailangan mo. Tayo, mahilig tayo magrunong-runungan. Pero ang Lord mismo, personally, alam niya yung needs mo. Okay? Alam niya kung gaano kahirap maging bulag, alam niya kung gaano kahirap ang ma-depress, at minsan pag inaano namin yung healing of the heart, alam ng Lord kung ano yung kailangan mo, alam niya ng Lord kung ano gusto mo. Okay? Minsan naalala ko yung mag-asawa, sabing gano'n ng asawa niya, Han, malapit na birthday mo. Okay? Sabi niya, ano ba gusto mong regalo? Sabing gano'n ng lalaki. Alam mo, sumagot yung babae. Sabi ng babae, kahit ano, basta may diamond. Kahit ano, basta may diamond. Alam niyo, binigyan po ng playing cards. Okay? Ayan, may diamond, may spade, may, may heart. Kompleto yan. So, hindi po, sabi ko, tinuruan pang magsugal. Okay, so makikita mo na ang Lord po, alam niya yung makakabuti sa'yo. Okay? Ibang diamond yung binigay, hindi yung diamond na bato or Okay? So, kasi sabi, basta may diamond. Pero ang Lord, yung nasa heart mo, yung kailangan mo, yun ang gagawin niya. Alam niya yung necessity mo, alam niya yung essential para sa'yo, alam niya po yun. At sabing ganun niya nga, he took yung form ng servant. Hindi po siya pumunta rito para hugasan yung paa niya, kundi pumunta po siya rito para po siya pa ang maghugas ng paa. At sabing ganun nga, nung ginawa yun po yung pinakamababang klase ng servant, yung maghuhugas ka ng paa ng mga alagad. So sabing ganun, napakababang, yun. At kung makikita mo, hindi pwedeng sasabihin mo na mahal mo ang isang tao na wala kang gagawin. Nakakita na ho ba kayo ng taong nasunugan? O kaya naman, nakakita ka na ba? Kunyari, wag naman pong mangyari sa atin to. Masusunog yung bahay nyo. Kunyari lang, Tapos nandoon yung lola mo, kahit 90 years old na siya. Ano uunahin mo? Yung lola mo o yung TV na 55 inches na kaya mo namang buhatin? Si lola pa rin. Di ba? Isesave mo kasi mahal mo. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Sabi nga, I must work. Gagawa at gagawa ka. Hindi pwedeng na-stroke yung isang tao, hindi mo man lang siya dadalhin sa hospital, hindi mo man lang paiinumin ng tawag dito, pampatanggal ng high blood, wala kang gagawin. Hindi ka tatawag ng ambulansya, pababayaan mo lamang po siya. So, kung mahal mo yung tao na yun, gagawa at gagawa. At ganun po ang Panginoon. Hindi po siya tumunganga. Nakita niya, nagkasala ang tao, ang ginawa niya, gumawa po kaagad siya ng paraan. Sabi niya, I must work. I must work. Kailangan akong gumawa. Hindi pwedeng tutunganga lang ako kung paano yung alon sa dagat ay rumanagasa. Ganun yung nararamdaman ng Lord para sa atin. Hindi pwedeng titigil at titigil ako sa paggawa. Gagawa at gagawa ako kung kailangan buhatin ng cross. Okay, bubuhatin ko yung cross na yon para lamang save yung mga minamahal ko. At kung kailangan mamatay, kailangan niyang gawin yon, gagawin at gagawin niya yon. At sabing ganun nga, hanggang hindi niya natatapos yung trabaho niya, hindi po siya titigil. At kung mapapansin niyo po, pagkatapos niyang buhatin yung cross, ano ang sinabi niya? It
is finished. Nung na-finish niya yung trabaho, hindi siya gumagawa ng hindi niya tinatapos. Kaya sabi ng Lord, I must work. Ano kailangan mo? Ano yung kailangan itong taong ito? Sabi niya, I must work. Kung sakaling naliligaw yung isang tupa na minamahal niya, hindi na bali nang iwanan ko yung 99, hahanapin ko yung nag-iisa. Kasi nga, sabi niya, I must work. Kailangan ko magtrabaho. Okay? Kaya kung natatakot ka na isalba yung ibang mahal mo sa buhay, hindi mo kayang isalba doon sa susunog na bahay, ang Lord hindi natatakot kahit kamatayan, tatawirin niya para lang sa'yo. Okay? So andoon 'yun. Hindi siya pwedeng makita na naliligaw yung tupa niya, na hindi siya maghahanap at ililigtas yung naliligaw. Hindi niya pwedeng nakikita na nahihirapan ka, na hindi siya gagawa ng paraan para lumakas ka. Ililigtas ka niya, tutulungan niya yung nahihirapan. Pagagalingin niya yung mga may karamdaman. Sabi nga, aagawin sa katiliman yung mga makasalanan. Kasi sabing ganun ng John 3:16, for God so loved the world, di ba? Pinigay niya yung kanyang bugtong na anak para lang sa salvation ng buong mundo. At hanggang hindi niya nasasabi yung it is finished, hindi po siya tumigil. Sabing ganon, ililigtas niya yung buong sangkatauhan para, sabing ganon, maganap yung dapat maganap. Sabing ganon, hanggang sinabi niya yung word na naganap na. Okay? Kaya nga sabi ng Lord, I must work. At kung papansinin nyo, bilang alagad ng Lord, mapapansin nyo, na kahit na siguro si Peya, may baby po sila, andyan po si Ezekiel, mamaya i-dedicate po natin yung baby. Sabing ganon, andyan si Ezekiel, kahit anong prayer ng mami at daddy ni Ezekiel, at sabihin na, Lord, alagaan niyo po itong batang ito. Pero pag umiyak po yung bata, imposibleng hindi tatayo ang isa sa kanila para magpalit ng diaper. O kaya kukuha ng gatas, kailangan mo mag-work. Kailangan mo talagang magtrabaho. Bakit? Love ko kasi yung baby ko eh. At ganun din po yung Lord sa atin. Love niya rin po kasi tayo, kaya kailangan niya mag-work. Diba? Kaya nga yung iba dyan, magtatrabaho pa para bigyan kayo ng magandang kinabukasan, para magkaroon kayo ng damit, makapag-aral, at kung kailangan gumawa, sabi ko nga, kung may stroke, gagawa at gagawa ka para lang mailigtas yung tao na yon. Sabi nga nun, I must work. Sabi nga nun, at kung gusto mo talaga na mag-work, sabing gano'n, talagang hindi nawawala sa buhay natin ang pagtatrabaho. Miski sa baba po, marami nagtatrabaho. At siguro kayo, nandito kayo sa church, pero may mga kanya-kanya tayong work sa bahay. Diba? Yung iba sa inyo, iniisip na yung labahan, yung lulutuin ngayong tanghali, o kaya kakain na lang sa labas. Kailangan pa rin mo natin gumalaw. Sabi nga, I must work. Kahit ang bata, meron po siyang ginagawa. Pero ano yung dapat natin gawin? Sabi nga ng Lord, I must work. Okay? Next slide po. Ang sabing ganon, I must work. Yun yung first point natin. The work of Him that sent me. Okay? While it is day and the night cometh when no man can work. So ang next slide po natin, ang second point po natin, sabing ganon, I must work the work of Him that sent me. Okay? I must work the work of Him that sent me. Meron po tayong ginagawa at marami po tayong gustong gawin. At yung iba sa atin, kaya tayo gumagawa, gusto po natin ng bagong cellphone, di ba? Gusto natin ng bagong laptop, bagong damit. Yung iba naman gusto mag-Jollibee, di ba? Kaya tayo nagwo-work. Pero sa totoo lamang po, madali pong magtrabaho para sa sarili natin. Pero ang sabi ng Lord, I must work the work of Him that sent me. Okay? Sabi niya, work the work of Jesus. Pero ang sabing ganoon nga rito, I must work the work of the one that sent me. Kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Bible, yun lang rin yung pinasasabi ng Ama. At yung sasabihin ng Holy Spirit, yun lamang rin yung sasabihin, yun yung pinasasabi ko. At kung mapapansin niyo po, kahit na po yung mga pastor sinasabi na, Lord, kung ano yung gusto mong sabihin, yun lang po yung masabi namin. So, mapapansin niyo po na madali lamang pong tumulong kung ang tutulungan mo, yung gusto mo lang. Okay? Meron kang sariling intensyon. Gusto mong mataas. Okay? Gusto mo na masunod lagi yung ito kasi gusto ko eh. Love ko to eh. Okay? Nag-i-enjoy ako rito eh. Pero pansinin niyo po, ang sabi ng Bible, Lord, sabi ng Lord, let thy will be done.
yung ginagawa ng Panginoon, yung sinasabi ng Panginoon, yun po yung pinagagawa ng Ama. Sabing ganon, nung binuhat niya yung cross, kasi yun yung gusto ng Lord eh. Kaya nga mapapansin nyo na hindi lamang po ang Panginoong Yesus ang ganon. Ano po sabi susunod na verse? Sabing ganon slide. Sige po. Then said Jesus unto his disciple, if any man will come after me, let him deny himself. May gagawin ka. Take up his cross. Follow me. Kung nag-work si Lord, binuhat niya yung cross niya para i-save tayo, kailangan din po nating i-deny. Kalimutan yung sarili natin. Kundi yung mga gusto natin. Hindi tayo nagwo-work para sa sarili natin, kundi magwo-work po tayo para po sa Panginoong Yesus. Kaya nga sabing ganun, kailangan mong buhatin yung cross mo. Meron kang work na gagawin. Okay? Sabing ganun nga, love God. Okay, sa John 13:35, nandiyan po ba yun? Sige nga po, sa next slide. Sabing ganon, behold, I send you forth as a sheep in the midst of the wolves. Sige po, sabing ganon muna, sa John 13:35, alam naman natin, malalaman po tayo mga disciple. Okay? Next slide nga po, sige nga po. Ayan. By this shall all men know that you are my disciple if you have loved one another. A new commandment I am given unto you. Sabing ganon, you have to love one another. Kailangan tayong magmahalan sa isa't isa. May pinagagawa ang Panginoon. Kung God is love, ang gusto ng Lord, maglingkod tayo sa isa't isa. At kung saan merong alagad ng Lord, dapat nakikita yung love ng Lord doon. Hindi pwede na tumutugtog ka, hindi mo love yung katabi mo. Okay? Hindi pwede na nagigitara ka o umakanta ka rito na wala kang love sa Lord o hindi ka nagmi-minister. Kasi si Lord nagpunta rito para mag-minister po. So, kaya ka naglilid kasi gusto mong dalhin yung kongregasyon sa pagpupuri sa Panginoon. At actually, yung naglinis, kasi totoo lang po, umaga pa lang, may mga work pong ginawa din yung iba. May mga nag-akyat, may mga nagbuhat, may mga nag-set up. So marami po talagang work sa church. Pero hindi po pwede na ginawa po yun dahil may personal po akong hangarin lang. Kailangan gagawin ko yun kasi piniprepare na po namin yung gawaing ito kasi alam namin ituturo ang salita ng Diyos sa lugar na ito. Kasi nag-work si Lord dahil mahal kayo ng Lord eh. So, kailangan mag-work din kami dahil ang sabi ng Lord, mahalin namin yung mga dadalo. Kailangan nandun yung heart namin doon. At yung nag-song lead, dapat i-prepare niya. Kung pinrepare ng mga naglinis yung place para sa pagpipreach ng Word of God, dapat yung naglinis din, piniprepare niya yung lugar para sa mga darating. Yung magsa-song lead naman, piniprepare niya yung heart para doon sa makikinig ng Word of God. At yung magwa-Word of God naman, dapat mangangaral siya ng nauunawaan ng tao. At tandaan po natin, yung work na ginagawa po ng bawat isa, siguraduhin po natin yung po ang pinagagawa ng Lord sa atin. Naggigitara ako para sa Lord. Kasi I must work the work of the one that sent me. Kaya ako naggigitara, kaya ako binigyan ng Lord ng talent ng pagigitara. Kasi gift ko yun. At gagawin ko yun kasi sinent ako ni Lord. Hello? Umaawit ako kasi ang nag-sent sa akin, si Lord. Okay? Hindi ko work to. Kasi kung ako kakanta rito, ang kakantahin ko na lang yung kanta ni Bryan Adams. Ewan ko, kilala niyo pa yun. Okay. Baka yung mga panahon ngayon, hindi ko nakilala kasi yung mga singer ngayon. Okay pa. So, yun yung mga kakantahin nyo doon. Di ba? So, yun yung mga kakantahin mo. So, napakahalaga kung sino ang nag-send sa'yo. Bakit ka nandyan? Bakit ka nakaupo dyan? Kasi, alam ko, pinapunta ako ng Lord dito para makinig ng Word of God. Hello? Napakahalaga kung sino nag-send sa'yo. Bakit? Kasi kung sino nag-send sa'yo, pansinin niyo po, napansin niyo po ba yung kumuha ka ng tubig, ipamigay mo ron sa mga dumalo sa ikakasal, sa John chapter 2. Kung ang nag-utos lang po nun, si Ivan, at sabihin, pamigay mo na yung mga tubig. Okay, ito, inumin nyo na yan. Diba? Naging po siya naging wine po siya naging juice po siya. Okay, pero kung ang nag-utos lamang po, ordinaryong tao, magiging wine kaya yung tubig? Hindi ba hindi? Ang napakahalaga po kung sino ang nag-uutos kasi yung nag-utos mismo,
pwedeng mag-produce ng miracle sa buhay mo. Hello? Kung susundin mo yung inutos ng Panginoon at alam mo ang pinagagawa sa iyo ng Lord, ito, magkakaroon ng miracle ang buhay mo. Kasi sabi mo nga, tumutugtog ako, nagigitara ako, at kung ginagawa mo talaga yan sa Panginoon, sa totoo lang, magbabago yung buhay mo eh. Yayakapin ka ng Lord eh. Mararamdaman mo yun. Kaya kung minsan yung iba umiiyak dito, sa totoo lang. Meron nga nagsasabi, habang nagsasonglid ako, hindi ko mapigilan pong umiyak. Sa totoo lang, naiintindihan naman po namin yun eh. At yung iba, sabing gano'n nga, meron ako nabasa sa FB na kaya pala ako kumakanta, kaya pala ako nagsasalita para sa Kanya. Okay? Kasi nga alam niyang yun pala yung purpose kung bakit siya tinawag at sinent ng Panginoon. Sino ang nag-send sa'yo? At ang tanong, ano yung pinagagawa ng Lord sa'yo? Di ba? Kung nasaan ang disciple, tandaan natin, nandun yung pagmamahalan. At hindi pwede na nagpapalayas ka ng demonyo, gumagawa ka ng himala, nang wala kang love. Pwede ka bang magpakasal sa isang tao, wala kang love? Di ba? Hindi pwede yun. So, dapat meron love. Okay? Kailangan nandun yung love. Kaya nga sabing gano'n, you should love one another. Hindi pwedeng mawawala yung 99. Sabing gano'n, kung ang Lord hinahanap, iniiwan niya yung 99, pati nga yung heaven, iniwan niya, yung trono, iniwan niya yung heaven, hinanap niya yung isa para iwanan yung 99. Ganun ka rin. Hahanapin mo yung isa na yun para sa Panginoon. Okay? Hahanapin mo yung isa na yun para sa Panginoon. Next slide nga po, sige nga po, ano po sabi po dyan? Okay? Alam niyo po ito. Great Commission. Go therefore and make disciples. Paakyat na po sa heaven si Jesus Christ. Of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Holy Ghost. Teaching them. Sabing gano'n ng Lord, teach them. Tinuruan ka ng Panginoon to observe all that I have commanded you. Tinuruan ka ng Panginoon, may iniutos sa iyo ang Lord. May kaibigan ka. Share mo yung sinabi sa iyo ng Lord. I-share mo si Lord. I-share mo yung mga teaching niya. Okay? Nagsasonglid ka rito. Ako natutuwa po ako sa mga songlid. Kaya sabi ko, pwede magpatotoo, pwede mag-preach, sige lang. Okay lang sa akin. Kasi yun talaga eh. I-share mo si Lord. Teach them. I am with you. Diba? Yun parang sabi ng Lord. Teach them. Okay? So, gawin mo yung pinagagawa ng Lord. Maglingkod ka ng may pag-ibig. Okay? Yung iba kasi naglilingkod eh. Diba? Pero hindi pag-ibig ang lumalabas, parang pag naglilingkod sila, parang laging pag may kausap yung, nakakita na ho ba kayo ng taong pag may kausap, parang laging may digmaan? Yeah. Meron taong ganun, parang pagkakausap mo, parang may labanan lagi, parang may gera pagkausap mo. Galit ka agad. Sabi ko, bakit ba? Hindi ka man inaano, galit ka kaagad. Nagpapaliwanag, ewan ko, sasabihin naman, hindi, nagpapaliwanag lang. Oh, nagpapaliwanag lang pala siya. Kasi parang may digmaan. Wala kasing love. Okay? So, dapat laging maramdaman yung love. Pero naman talagang taong mabibilis magsalita. Ako, mabilis ako magsalita. Pero dapat nandun yung love. Okay po? Andun yung love. Okay? So, ipakita mo yung love. Sabing gano'n, teach them. Okay? At minsan, sabing gano'n nga natin, nawawala yung love. Ang nangyayari, puro reklamo. Pagko-condemn, puro complain. At sabi ng Lord, anong sabi ng Lord dito sa kukwento ko na lang po, sa summarize ko po, yung bulag, yung desperate situation na to, yung bulag na walang mata, sinilang na bulag. Alam niyo po, ang sabing gano'n ng Lord, dumura siya, kumuha po siya ng putik, gumawa ng putik, inilagay sa mata ng lalaking bulag. Ang sabi niya, sige, maghugas ka dun sa Siloe. Alam niyo po, paghugas niya, pumunta po pa siya sa Siloe, naghilamos pa po siya. Pagkatapos po nun, nakakita po siya. Ang tanong, sino ang nag-send sa kanyang pumunta doon sa Siloe? Si Lord. So ano yung pinagagawa sa iyo ng Lord? Maaaring nasa desperate situation ka ngayon, pero merong sinasabi ang Lord sa iyo. Ano yung pinagagawa niya sa iyo? Ano yung sinesend niya sa iyo? Ano yung tinuturo niya sa iyo? Di ba? Sabi niya, I must work the work of the one that sent me. Ano yung pinagagawa sa iyo ng Lord? At kailangan gawin mo yun ng mayroong love. Okay? Gawin mo yun ng may pagmamahal. Okay? Hindi lamang po para sa pangsarili natin. Gawin po natin ito ng may pag-ibig. Naalala niyo po yung kwento ng kalabaw. Di ba? Yung kalabaw na kailangang paiyakin at kailangang patakbuhin. Di ba? Bagamat replay na to, pero gusto ko lang po elaborate ulit. Alam niyo po, sabing gano'n yung una, sinapak nung isang lalaki yung kalabaw, hindi tumakbo.
Iba, sinipa yung kalabaw, hindi pa rin tumakbo yung kalabaw. Maya-maya, ano ba ang dapat gawin, sabi ng pastor? Kailangang paiyakin yung kalabaw. Bumulong si pastor, humagulgol yung kalabaw. Di ba? Sumunod uli, sige pastor, ikaw na ang panalo, pero patakbuhin mo naman yung kalabaw. Sige, kung talagang magaling ka. Ginawa ni pastor, binulungan yung kalabaw. Tumakbo yung kalabaw, di ba? Alam natin yung kwento na yon, di ba? Tinanong nila yung pastor, pastor, ano po sinabi niyo sa kalabaw? Alam mo sabi ng pastor, sinabi ko yung buhay ng pagiging pastor. At nung kinuwento ko yung buhay ng pagiging pastor, naiyak yung kalabaw. Okay? Kasi iniwan ng pastor yung kanyang trabaho, yung kanyang hanap buhay, yung kanyang pinagkakakitaan. Diba? Naiyak yung kalabaw. Eh paano naman, bakit naman po tumakbo yung kalabaw? Tinanong ko kung gusto niyang magpastor, tumakbo. Diba? Yan, tignan yung katabi niyo. Tanongin niyo kung gusto niyang magpastor. Yan. Pag yung tapatakbuhin, yan, sarado niyo po yung gate. Okay. Hindi ka na po gusto kong sabihin, bakit umiyak yung kalabaw? Bakit tumakbo yung kalabaw? Okay? Actually, ang sabing ganun nga nila, narinig ko po ito sa isang kabataan, believe ako sa isang taong mahirap, pero nagsikap yumaman. Pero sabi niya, ganito naman, pero mas believe ako, sinundan pa nung kabataan na yun, kabataan pa siya noon eh. Pero mas believe ako sa isang taong iniwan yung kanyang kayamanan para maglingkod sa Lord. Iniwan yung kayamanan. Ano ba ang mahalaga? Maganda bahay mo, pero hindi ka makatulog, wala kang kapayapaan. Physically, may sakit ka. Ano mahalaga? Yung bahay mo o yung katawang bahay mo? Hindi ba yung katawan mo mismo mas mahalaga? Nga lang ang tanong ko ganito, anong mas mahalaga? Okay nga yung katawan mo. Ayan. Ang gwapo-gwapo mo. Ang macho-macho mo. Ang ganda-ganda mo. Di ba? Ang linis-linis ng itsura mo. Pero ang tanong ko, yung kaluluwa mo naman, papunta ng impyerno. Ano mas mahalaga ron? Kaluluwa mo o yung katawan mo? Ano yung pinakamahalaga? Hindi ho ba? Sabing gano'n ng Bible, ano mapapala mo, mag-gain mo man yung kayamanan ng buong sanlibutan ito, pero mapunta naman ang kaluluwa mo sa impyerno. Kung sabi ko nga kanina, kung natatakot ka na isave yung mga nasusunugan, dahil nasusunog sila, natatakot kang mapaso sa apoy, kukunin mo yung mga mahal mo sa buhay, ang Lord hindi. Balikan ko po yung kalabaw, ano? Tinanong ko minsan, sabi ko, Lord, bakit nga ba naiyak yung kalabaw? Okay? Kasi matagal na illustration na to, 19 kopong-kopong pa yun eh. Doropate pa yun, nasa Doropate pa ako. Alam niyo kung bakit po umiyak yung kalabaw? At bakit tumakbo yung kalabaw? Kasi totoo lamang po, maniwala po kayo sa hindi. Nung nasa kamarin ako, medyo maraming pastor doon, ang sabi ko lang ganito, walang, o bibihira ang pastor na nagpastor na gusto niya talagang magpastor. Hindi po namin pinangarap na maging pastor. Minsan iniisip ko, ang gandang lalaki kung ito magpapastor. Hindi tinaas yung sarili. Iniisip ko lang po, minsan sabi ko, magpapastor. Pero alam niyo sa totoo lamang po, alam sa totoo, parang nandidiri asawa ko. Hindi, biro lang po. Okay. Pero sa totoo lamang po, alam niyo kung ano? Hindi po namin pangarap to. Pero pangarap po ito ng Diyos. Ang Diyos po ang nag-send sa amin. Kasi hindi naman po namin gawain talaga. Kahit kami po minsan, alam niyo sa totoo lang, hindi ko po tinataas yung, may mga time po na nakikinig po kami ng preaching at si Melody minsan ka natatawa siya. Nakikinig ako ng preaching ko online. Tapos sabi niya, bakit ka umiiyak? Ewan ko. Sabi, bakit ka umiiyak? Umiiyak ka sa sarili mong preaching. Ewan ko, nape-bless ako eh. Gumaganon lang ako. Sabi niya gano'n. Meron kasi ako mga FB Live na nagme-memory, no? Nag-FB Live pa ako. Sabi ko, ewan ko, ewan ko, sabi ko nga, sinabi ko pala yun. Kasi nakita ko ro na hindi pala ako ang nagsasalita. Pinasasabi lang talaga ng Panginoon sa amin. Kaya sabi nga, hindi po namin pangarap ito na mag-share ng Word of God, na mangaral po ng Word of God na para sabihin ang banal-banal mo. Hindi po. Pangarap lang po kasi talaga ng Lord. Sabing ganoon, I must work the work of the one that sent me. Hindi po namin ginagawa ito para sa sarili namin. Meron po kaming pinaglilingkuran. Ginagawa po namin ito para sa Diyos na buhay. And even po yung mga musician,
Minsan nahihiya po ako sa kanila. Pero nagpapasalamat po ako sa kanila. Even yung mga technician, yung mga nagbuhat, lahat po yan libre, wala pong bayad. Actually, abonado pa nga po sila eh. Okay, wala na po, yung iba ho hindi na ho namin binibili. Pinahihiram na lang po nila, dinadala na lang po nila po. Even yung mga instrumentalist, dinadala na lang rin po nila minsan yung gamit po nila. At hindi po para sa amin yun. Alam ko lang po, sabi ko nga, kung dadalin mo yan para lang sa akin, wag na lang. Dalin mo yan para sa Panginoon. Dahil pinadadala sa iyo ng Lord. Pinagagawa sa iyo ng Lord. At kung may gagawin ka, kung may sharean ka, sharean mo siya dahil pinagagawa sa iyo ng Lord. Sharean mo siya dahil pinasasharean siya sa iyo ng Lord. Bakit? Yung bulag, nawala. Marami kasing kagaya ng bulag na nasa desperate situation. Pinanganak ng bulag, sabi ko nga, simula Old Testament hanggang New Testament, simula nung kay Christ, wala pang nangyayaring ganun. Anong gusto kong sabihin? Marami po ang nangangailangan ng tulong mo at ikaw yung sinesend ng Lord para sharean sila. May mga tao po na sa inyo po may tiwala, wala po sa amin. At kayo po talaga ang mag-share. At ito po, sabing ganoon, ito po yung pinaka-last po dito sa word na ito. Okay. Sabing ganoon, yan, next slide po. Ayan, next slide po. Ayan. Ayan, salamat po. Sabing ganoon, I must work the work of Him that sent me while it is day. Sige po, next slide. Ang third, ano po natin? I must work while it is day. Kailangan mong mag-work hanggat maaga pa. Sabing ganoon, I must work while it is day. Alam niyo po, maraming paraan para paglingkuran ng Panginoon. Sabing gano'n, hanggang nandyan na yung umaga, di ba? Hanggat nandyan pa yung umaga, maglingkod ka na. Bakit? Darating kasi yung gabi. Kailangan mong magpahinga. Kailangan mong matulog. Kailangan mo nang humiga. At minsan, hindi naman po ganun lang. Minsan kasi ang bilis-bilis lang ng araw. Nasubukan niyo na ba na parang pagkagising mo umaga ngayon, tapos mamaya gabi na? Naranasan niyo na ba yon? Ang bilis naman, parang gabi na. Actually, August na po. Next month, Merry Christmas na. Diba? Merry Christmas na. Sabihin ko na sa inyo, Merry Christmas. September na eh. Susunod na lang yan. Ang bilis-bilis lang. Ano gusto ko sabihin? Maglingkod ka hanggat may araw pa. Kasi sabing ganon, ang bilis-bilis lang ng oras. Ako po, 48 na ako, going 49. Sabi ko, ang bilis lang pala, magpi-50 na ako. Parang ang bilis-bilis lang. Kasi darating ang araw, sabing gano'n, work while it's day. Okay? Next slide nga, brother. Sabing gano'n nga po ron. The night cometh when no man can work. I must work while it's day. Pero sabi nga, the night cometh when no one can work. So, ang bilis-bilis ng hour, ang bilis-bilis ng oras. Mag-work ka hanggat may oras pa. Kasi darating ang time, hindi na pwede. Kailan lang, sabing gano'n, sa Abra, Lumindol po, 10 po ang namatay. Sa COVID-19, 3.77 million cases. Okay? At ang death po natin, 60,718 po ang namatay. At may mga kasama po kaming mga nasa hospital po sila. Sabi ko, ang hirap palang mamatayan sa may COVID. Ayoko naman paalala, pero even si Kuya Lance natin, namatay yung mami niya sa COVID. Nasa hospital, pero biro mo namamatay, wala man lang kasama. Pero anong gusto ko pong sabihin? Darating ang time, it's either ikaw magpapahinga o kaya naman yung kaibigan mo pwedeng lubugan ng araw. Naalala ko minsan sinabi ni Tito Ronnie, sabi niya nga yung boss ko nawala na. And kanina kausap ko si Sister Jeline, yung kaibigan niya wala na rin. Kasi darating ang time talaga. Sabi nga, work while it's day.
Work while it's day. Hanggat may oras ka pa, hanggat may panahon ka pa, maglingkod ka na. Sabihin mo na sa kanila yung kaligtasan, yung daan, yung katotohanan at ang buhay. Yung daan papungo ng langit. Sabihin mo na hanggat may oras ka pa. Kasi pag lumubog na ang araw, sabing ganon, the night cometh when no man can work. So kung maglilingkod ka sa Panginoon, maglingkod ka na ngayon. Papayag ka ba na lulubog ang araw na hindi mo nagagawa ang pinagagawa ng Panginoon sa'yo? Kailan ka maglilingkod? Kailan ka sasamba uli sa Panginoon? Kailan mo ibibigay yung buhay mo sa Kanya? Papayag ka ba na meron namang panibagong virus at maaaring isa na naman sa mahal mo sa buhay ang pwedeng mawala? Paano kung hindi ikaw ang nilubugan ng araw? Paano kung yung kaibigan mo ang nilubugan ng araw? Yung mga mahal mo sa buhay ang nilubugan ng araw? Papayag ka ba na hindi mo magagawa yung pinagagawa sa iyo ng Lord? Sabi niya, I must work. Kailangan tayong maging working men. Kailangan tayong maging manggagawa ng Diyos. Kailangan tayong magpakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Kailan ka kikilos? Kailan ka gagalaw, kaibigan? Kailan mo ibibigay yung buhay mo sa Panginoon? Bagamat nakakalungkot sabihin na talagang nangyayari ito, pero sabi ko, alam ko hindi ganun kadali. Pero, kailan mo ibibigay yung buhay mo? Darating ang time, kailangan mong magpahinga, haharap at haharap ka sa Panginoon. Kung magsiseryoso ka sa Lord, magseryoso ka na ngayon. Magseryoso ka na ngayon. Kasi nga darating ang time, kailangan mo nang magpahinga. At ang madadala mo lang, yung ginawa mo sa Panginoon. Tandaan mo, hindi ka naman pagagawain ng Diyos nang hindi mo kaya. At higit sa lahat, hindi niya pagagawain o ipagagawa sa iyo yung isang bagay na hindi ka niya sasamahan. Bibigyan ka niya ng kalakas, bibigyan ka niya ng lakas na nararapat para magawa mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Siguro sabihin mo, bata pa naman ako. Hindi pa itong panahon para kilalanin ko ang Diyos. Okay na yan, matagal pa yan. Hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. Ako, minsan iniisip ko, sabi ko, ang dami ko na palang nararamdaman, parang gano'n. Ang bilis lang ng araw, darating gabi, at pag dumating na ang gabi, sabing gano'n, the night cometh when no man can work. Hallelujah, Lord. Lord, anointing, O God. I pray for your anointing, God, in the mighty name of Jesus. Sasamahan po sila, Panginoon. Sasamahan niyo po sila, Panginoon. Sasamahan niyo po sila, Panginoon. Lord, right now, God, yakapin niyo po kami lahat, Panginoon. Holy Spirit, move, O God, in Jesus' mighty name, O God. Sige, kapatid, purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you for your strength, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gamitin mo yung buhay na ito, O God. Gamitin mo yung buhay namin. Hindi na kami papayag na may mapupunta pa sa impyerno, Lord. Hindi kami papayag. Sasagapin namin sila sa apoy, O God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, O God. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Oh God, pinupuri ka namin, Lord. Pinasasalamatan ka namin. Hallelujah! Nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa inyo, God. Lord, sino man, Lord, yung mga nawala ng kaibigan, Lord, na mga siniyera nila na maaaring dito manggap, Lord, i-comfort niyo po sila. Comfort niyo po sila. Meron mo nakakaunawa sa kanila, kayo lamang yun, hindi ako, Lord God. Maaaring ako magrurunong-runungan lang rin ako, pero i-comfort niyo po sila. Pero Lord, wag mong hayaan na meron pang sumunod na kaibigan namin na hindi namin masishare, no, Lord. May-invite namin sila, mas-share namin yung dapat naming i-share. Sabi nga, we must work, Lord, with love and with unity, Lord, for the glory of your name, Lord God, para ikaw ay maluwalhati madakila. Sa iyong pinakamataas na papuri, Panginoon.
Sa iyo lamang, O God. Alam namin kulang ang panahon namin, Lord, pero meron pa kami mga activity, Lord. Pinupuri ka namin, O God. Pinasasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you po.